Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2081. Gayunpaman, ayaw ni Tobias na palampasin ang pagkakataong makuha ang isang Royal Paragon Relic at mga teknik sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, iyon ang dahilan kung bakit siya pumasok sa lihim na kaharian. Ngunit dahil sumuko na si Soren, hindi naging kalaban ni Tobias si Severin. Tumayo si Tobias sa isang tabi. Halos mamula sa galit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Severin. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao at nagmukhang madilim at nakakatakot. Sa loob-loob niya, Severin, maghintay ka lang. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magpakaangas ng ganyan. Hindi na siya nagtagal bago magpasya. Naiirita niyang sinulyapan si Severin, saka itinaas ang kamay at kinuha ang ikawalong antas na alchemical pill mula sa bola ng liwanag. Napaka-komplikado ng mga ekspresyon ng ibang mga prodigy. Nagngingit-ngit sa galit si Jillian nang makita ang determinado at walang takot na anyo ni Severin, at puno ng puot ang kanyang mga mata. Iniisip niya sa sarili, akala niya napakalakas na niya dahil napatay niya si Uzer. Bakit? Isa lang siyang level 8 Supreme Saint pero sobrang yabang niya. Iwinasiwas niya ang manggas ng kanyang kasuotan at umalis na may madilim na ekspresyon. Gayunpaman, bago siya umalis, kinuha niya ang isa pang dekalidad na espiritual na kayamanan. Samantala, si Cowan, na gusto rin makuha ang Royal Paragon Treasure na Sky Soil Zenith sa ngalan ni Carl, ay sumulyap kay Severin at naisip na mas mabuting huwag siyang galitin. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ideya kung gaano talaga kalakas si Severin. Sa pagitan na biguin si Carl at mamatay, mas pipiliin niya ang una. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang eksena ng pagkamatay ni Uzer. Labis siyang natakot sa dominante at tuso na si Severin at ayaw na niyang manatili pa roon ng mas matagal. Sina Raymond at Celeste, na nasa di kalayuan, ay may komplikado at hindi masayang mga ekspresyon. Gayunpaman, hindi rin sila naglakas loob na gumawa ng kahit ano laban kay Severin. Sa halip, kinuha nila ang natitirang mga kayamanan mula sa palasyo, tumalikod, at umalis. Tahimik na napangiti si Severin nang makita ang pagbabago sa mga ekspresyon ng lahat. Pagkatapos ng lahat, matagal na niyang inihanda ang sarili na lumaban mag-isa laban sa marami. Tama ang naging desisyon ni Soren at ng iba pa, kaya nakuha ni Severin ang mana ng Royal Paragon Relic at teknik ng walang kahirap-hirap. Matapos panoorin ang pag-alis ni Soren at ng iba pa, pinatay ni Severin ang nag-aalab niyang enerhiya bago lumapit sa dalawang natitirang bola ng liwanag sa palasyo. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga braso at kinuha ang lilang jade. Habang hawak ang lilang jade na plaka, ginamit niya ang kanyang banal na kamalayan upang basahin ito. Agad, ang isang banal na teknik na tinatawag na Lotus Wildfire ay naitala sa kanyang isipan. Labis ang tuwa ni Severin matapos masipsip ang lahat ng impormasyon mula sa lilang jade na plaka. Hindi niya napigil ang magbunyi, nakuha ko ang isang heaven quality high rank na banal na teknik sa pakikipaglaban. Ang Lotus Wildfire ay isang banal na teknik sa pakikipaglaban na nilikha ni Wildfire na Royal Paragon matapos siyang makalusot sa antas ng Royal Paragon noong nakaraan. Umabot ang antas nito sa heaven quality high rank. Ang Sky Soil Heptagold Sword Energy na nilinang ni Severin hanggang ngayon ay Heaven Quality Medium Rank lamang. Hindi lang mataas ang antas ng Lotus Wildfire, kundi kapag matagumpay itong nalinang hanggang Small Success, ang kapangyarihan nito ay hihigit pa sa karaniwan. Magagawa ni Severin na sunugin ang mga bundok at ilog o kahit ang buong karagatan sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Sa katunayan, magagawa rin niyang pabagsakin ang mga bituin at ang buwan, at magdulot ng pagkawasak sa atmosfera ng mundo, o wasakin ang kalangitan kung malilinang niya ang Lotus Wildfire hanggang great success. Matapos ibaba ang lilang jade na plaka, napabuntong hininga si Severin. Ngunit napakahirap ng mga kinakailangan para malinang ang teknik na ito. Para makamit ang small success, kailangan kong sumipsip ng dalawang espesyal na espiritual na apoy mula sa langit at lupa. Para sa great success, kailangan ko ng hindi bababa sa 9 na espesyal na espiritual na apoy.
May ilang likas na espiritual na apoy sa Blue Realm. Halimbawa, ang ilang bulkan ay naglalaman ng mga tunaw na apoy, na paborito ng maraming alchemist. Ang katangian nito ay medyo banayad at nakakatulong sa mga cultivator sa paggawa ng mga alchemical peel at sandata ng hindi gaanong kumukonsumo ng espiritual na enerhiya. Mayroon din ang 10,000 taong gulang na misteryosong apoy sa malalim na dagat, na napakalamig hanggang sa buto. Mayroon ang maalamat na apoy ng phoenix, na maihahambing sa isang immortal, at ang apoy ng banal na hayop na vermilion bird. Para sa mga cultivator na naglilinang ng mga kasanayang may katangian ng apoy, ang pagsipsip sa mga apoy na iyon ay magbibigay ng dobleng resulta sa kalahating pagsisikap. Gayunpaman, napakahirap ding hanapin ang mga apoy na iyon, at ang halaga ng mga ito ay maihahambing sa mga kayamanan ng langit at lupa. Dahil dito, hindi maiwasang mapabuntong hininga si Severin nang malaman niya ang mga kinakailangan para malinang ang Lotus Wildfire. Hindi pa nga niya nalilinang ang sarili niyang Sky Soil Heptagold Sword Energy hanggang great success. Ang paglilinang ng Lotus Flame ay magdadagdag lamang sa kanyang pasanin dahil mangangailangan ito ng napakaraming likas na materyales at mga kayamanan ng lupa. Bahala na, maghihintay na lang ako hanggang maging ikapitong antas na alchemist at makapasok sa antas ng Paragon bago ko linangin ang Lotus Wildfire, sabi ni Severin sa kanyang sarili. Matapos pag-isipan iyon, itinago ni Severin ang lilang jade na plaka sa kanyang storage ring at ibinaling ang pansin sa aklat na gawa sa balat ng hayop. Nagtataka ako kung anong pambihirang kasanayan ang iniwan ng Royal Paragon Cultivator. Sinuri niya ang aklat gamit ang kanyang banal na kamalayan, at ang mga salita sa aklat na balat ng hayop ay tila na buhay na parang gumagapang na mga tadpole. Tumalon ang mga ito mula sa aklat at pumasok sa kanyang isipan. Bigla, naramdaman ni Severin na nagbago ang mundo. Ang paligid niya ay tila naging gininto ang liwanag, habang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagmistulang isang malawak na karagatan. Nakatayo sa ibabaw ng dagat ang isang matangkad na matandang lalaki na nakasuot ng lilang kasuotan. Hindi makita ni Severin ang mukha ng matanda, ngunit ang napakalakas nitong antas ng paglilinang ay nagbaluktot sa paligid na espasyo na parabang pinunit nito ang mismong hangin. Ang matanda ay nakatayo sa ginintoang dagat na parang isang kataas-taasang nilalang. Kahit si Severin ay nakaramdam ng matinding pang-aapi nang masalubong ang mga matang nakakatakot. Para bang nakatitig siya mismo sa demonyo. Ang mar-angel na hininga ng kamatayan ay nananatili sa paligid, na tila ba siya ay nahulog sa isang walang hanggang bangin ng kamatayan. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang katawan ng matandang lalaki sa liwanag ng libu-libong misteryosong rune. Ang malawak na gininto ang karagatan sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nabuhay. Isang alon ang umangat, at hinihila pataas ang kanyang katawan ng walang hangganan. Nakita ni Severin na napunit ang abong kalangitan dahil sa alon. May kakaibang enerhiya na tila tumatama sa langit, na umuusbong bilang di mabilang na lupa, tubig, hangin, at apoy. Para bang hawak ng matandang lalaki ang langit sa kanyang palad at maaari niya itong wasakin anumang oras. Ito ang kapangyarihan ng langit at lupa, gulat na bulalas ni Severin nang makita ang kakaibang tagpong iyon. Kaagad pagkatapos, umupo siya nang nakakrus ang mga paa at ipinikit ang mga mata, at nahulog sa gininto ang karagatan upang unawain ang karunungang nakapaloob dito. Boom! Nayanig ang di mabilang na tubig dagat dahil sa pag-uga ng kanyang antas ng paglilinang, na lumilikha ng malalaking alon na may taas na ilang dosenang yarda. Nabuo ang isang napakalaking ipo-ipo sa paligid ni Severin matapos bumagsak ang mga alon. Si Severin, na nasa gitna ng ipo-ipo, ay parang isang itim na butas, na patuloy na inuunawa ang kakaibang enerhiya sa kalangitan sa paligid niya. Di naglaon, biglang gumuho ang kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid ng matandang lalaki. Ang buong katawan nito ay naging mga tuldok ng espiritual na liwanag bago tuluyang maglaho sa gininto ang mundo. Sa huli, ang kasanayang nakatala sa aklat ay unti-unting nagkristal sa loob ng isipan ni Severin. Ang aklat ng tunay na kawalan ng kaliwanagan. Gamitin ang sariling espiritual na lakas upang baguhin ang langit at lupa. Gamitin ang katawan bilang isang bolsa upang tawirin ang dagat ng pagdurusa, at linangin ang solar aura. Buksan ang iyong panloob na mundo,
at magagawa mong tumawid sa kabilang panig ng dakilang kawalan upang maging isang immortal. Hindi maiwasang mapasinghap si Severin matapos basahin ang aklat ng tunay na kawalan ng kaliwanagan. Napakalakas ng kasanayang ito, nakatuon ito sa paglilinang ng mahalagang enerhiya at dugo ng katawan. Kapag ang mahalagang enerhiya at dugo ng katawan ay umabot sa rurok ng pag-agos, mapupukaw nito ang likas na espiritu sa loob upang lumaban sa dagat ng pagdurusa at magbago bilang isang solar spirit. Sa gayon, ang espiritual na enerhiya ay magbabago bilang kapangyarihan ng langit at lupa, na magbubukas naman ng isang panloob na mundo sa energy core, at magbibigay daan kay Severin na makapasok sa antas ng Royal Paragon. Ayon sa mensaheng nakapaloob sa mana, ang teknik ay nilikha ng isang Royal Paragon na si Wildfire. Sa asensya, hindi pa niya naaabot ang antas na level na Supreme Paragon. Hinangaan ni Severin ang Wildfire Royal Paragon technique na hindi pa niya kailanman nakilala. Mula pa lamang sa mana, ramdam na niya ang kayabangan nito. Gayunpaman, hindi yun nakakagulat dahil tunay ngang napakalakas ng aklat ng tunay na kawalan ng kaliwanagan. Sa mga heaven quality na teknik, ang nilikha ng Wildfire Royal Paragon ay kabilang sa mga nangunguna. Matapos tawirin ang dagat ng pagdurusa, buksan ang panloob na mundo sa energy core, at tipunin ang kapangyarihan ng langit at lupa, magagawa ni Severin na ligtas at maayos na maabot ang antas ng Royal Paragon. Kung may lalabas ito sa labas ng lihim na kaharian, ang ganitong klaseng teknik ay tiyak na magdudulot ng walang katapusang labanan hanggang kamatayan. Ang mga cultivator sa antas ng Paragon ay kayang magbukas ng tulay sa pagitan ng langit at lupa at tipunin ang enerhiya upang gumamit ng mga banal na kapangyarihan, na ginagawa silang halos kapareho ng mga Diyos at Diyosa sa mga alamat. Ang kanilang mga buto at dugo ay unti-unting babalutin ng gininto ang liwanag hanggang sa ang buong katawan nila ay maging purong ginto. Sa oras na iyon, kahit isang casual na hampas lamang ay kayang wasakin ang isang lugar na may lawak ng ilang dosenang milya. Hindi gaanong alam ni Severin ang tungkol sa antas ng Royal Paragon dahil isa lamang siyang level 8 Supreme Saint noon. Ang tanging alam niya ay ang mga makapangyarihang taong iyon ay kayang manalo laban sa kahit sino sa buong 13 estado ng Blue Realm. Matapos bawiin ang kanyang banal na kamalayan, maingat na inilagay ni Severin ang aklat na gawa sa balat ng hayop sa kanyang storage ring. Lumabas siya ng pangunahing bulwagan at hindi na ipinagpatuloy ang paggalugad sa iba pang mga bulwagang gilid. Bagaman maraming makalangit na materyales at mga kayamanan ng lupa ang nakaimbak sa mga gilid na bulwagan, wala na siyang interes sa mga iyon matapos niyang makuha ang pinakamataas na espiritual na kayamanan at ang mana ng Royal Paragon. Pagkalabas ni Severin ng palasyo, agad niyang nakuha ang atensyon ng maraming cultivator na naghahanap ng mga kayamanan. Agad nagsimulang magbulungan ang mga cultivator, na puno ng paghanga at inggit. Tiyak na sisikat sa buong mundo ang pangalan ni Severin matapos siyang lumabas sa tirahan. Hindi lang iyon, si Uzer, isang level 9 Supreme Saint, ay napatay habang si Sean naman ay naputulan ng isang braso. Tanging ang tatlong pinakamahuhusay na prodigy lamang ang kayang manalo laban sa ganoong kabangis na mga tao. Batay sa kung paano umalis sina Soren, Jillian, at ang iba pa na may galit sa kanilang mga mukha kanina, malamang na si Severin ang nakakuha ng mana ng Royal Paragon. Sok, nagalit ni Severin ang ilang malalaking sekta at puwersa bukod sa Grundy Uno sect. Tiyak na hindi siya basta palalampasan ng Dayform sect kapag nakalabas na siya. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Severin at hindi niya pinansin ang mga komentong naririnig sa paligid. Alam niyang ang pagpatay kay Uzer ay tiyak na magdudulot ng paghihiganti mula sa Dayform sect sa hinaharap. Gayunpaman, hindi naman wala siyang kakampi sa Grundy Uno sect. Noong panahong iyon, ang elder na namuno sa grupo ay ang Pickmaster ng 7th Mountain, si Miles Merkel, na may napakabuting relasyon kay Severin. Kaya imposibleng pabayaan lamang ni Miles na paghigantihan si Severin ng Dayform sect. Bukod dito, si Severin ay isa pa ring ika-6 na core disciple ng Grundy Uno sect. Matapos lumabas ng palasyo, agad na ginamit ni Severin ang kanyang banal na kamalayan upang hanapin sina Dayan at ang tatlo pa niyang asawa.
Dahil sa katayuan ni Severin bilang core disciple, sina Dayan at ang tatlong babae ay nakatanggap ng proteksyon mula kay Raden at sa iba pang mga disipulo ng sekta, kaya walang sinuman ang nang-ahas na gumawa ng masama laban sa kanila. Sa halip, nakakuha pa sila ng maraming 6th grade na alchemical pills sa lupain ng mana. Agad nagtungo si Severin kina Dayan at sa iba pa matapos matukoy ang kanilang lokasyon. Severin, bumalik ka na, masayang sabi ni Dayan nang makita siyang ligtas at maayos sa tabi nila. Oo, may nakuha ba kayong mga mahalagang bagay? Tanong ni Severin na may ngiti habang nilalapitan si Dayan. Mabilis na lumapit si Gilda kay Severin. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nakangiting nagsabi, salamat sa ibang mga disipulo. Nakakita kami ni Dayan ng 8 6th grade high rank na halamang gamot, 2 7th grade na halamang gamot, at iba pang espiritual na bagay tulad ng purple gold sand, starry god gold, at iba pa para sa pagpino ng mga low-grade na espiritual na kayamanan. Habang nagsasalita si Gilda, inilabas niya ang mga espiritual na bagay upang ipakita kay Severin. Nagbago ang kalmadong mukha ni Severin at napalitan ng tuwa matapos niyang silipin ang mga iyon. Ang purple gold sand at starry god gold ay mga raw materials na ginagamit sa pagpino ng mga low-grade na espiritual na kayamanan. Bagaman hindi sila kasing husay ng sky soil zenith na nakuha ni Severin, mahalaga pa rin ang mga ito sa antas ng Supreme Saint, hanggang sa puntong hindi lahat ng Supreme Saint ay kayang makakuha ng mga iyon. Mas lalo pang nagulat si Severin sa mga 6th grade high rank na halamang gamot at mga 7th grade na halamang gamot. Masaya siyang tumawa at nagsabi, haha, marami rin akong nakuha. Nakuha ko ang mana ng kasanayan at espiritual na kayamanan ni Wildfire. Lumaki sa tuwa ang mga mata ni Dayan at ng iba pang mga babae nang malaman nilang talagang nakuha ni Severin ang mana ng kasanayan at superior na espiritual na kayamanan ng Wildfire Royal Paragon. Bagaman nabigo silang makapasok sa palasyo ng mana, alam din nila ang halaga ng mga kasanayan at espiritual na kayamanan ng Wildfire Royal Paragon. Nakuha ni Severin ang pinaka-inaasam na kayamanan sa buong tirahan. Kaya naman, natural lamang na maging masaya at ipagmalaki nila siya sa kanyang nagawa. Habang tinitingnan ni Severin sina Dayan at ang iba pa na may masasayang ngiti, iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagsabi, sige, halos nalinis na ang lupain ng mana. Mas mabuti pang umalis na tayo agad. Dahil hindi inaasahang naunawaan ni Severin ang kapangyarihan ng langit at lupa habang sinisipsip ang aklat ng tunay na kawalan ng kaliwanagan, napansin niyang bahagyang nagpapakita ng mga senyales ng pagbagsak ang tirahan matapos niyang lumabas ng palasyo ng mana. Marahil ay dahil nakuha niya ang pinakamahalagang bagay mula sa lugar na iyon. Batay sa kanyang pagsusuri, magsisimula ng gumuho ang tirahan at malamang ay matagal nang nalinis ni Jillian, Raymond, at ng iba pa ang natitirang mga kayamanan. Bukod dito, nakuha na ni Severin ang lahat ng kanyang nais, kaya wala nang saysay ang manatili pa sa tirahan. Kaya naman, binalak niyang bumalik sa dinaanan niya at tingnan kung may makakasalubong pa siyang iba pang mga kayamanan sa daan. Kinabukasan ng umaga, sa Arctic Heights, si Miles na nakasuot ng berdeng kasuotan ay nakatayo sa ere na may aurang kasing init ng isang pugon. Hindi kalayuan, si Guano Gelric, ang elder ng Dayform sect, ay nakaupo sa isang gilid ng burol na nakapikit at nagmumuni-muni. Sa lugar ng Gars na katabi nila, ang mga cultivator sa antas ng Paragon na pinamumunuan ng Gars, sina Cal Omongar at ang elder ng Steels ay masayang nagkukwentuhan. Mas malayo pa, ang mga elder ng Pure Void sect at Marver sect ay bawat isa ay nakatayo sa kani-kanilang espiritual na kayamanan. Ang lahat ng iba pa ay tahimik na nagmumuni-muni na nakapikit, at naghihintay na may lumabas mula sa mga guho. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang umalingaw-ngaw mula sa entrada ng ipo-ipo. Agad nitong nakuha ang atensyon ng ilang elder mula sa iba't ibang sekta dahil iyon ay senyales na may lumalabas na mula sa mga guho. Marahas na umikot ang ipo-ipo bilang tugon sa malakas na dagandong, at nakatuon dito ang mga mata ng lahat. Bagaman bawat isa sa mga nangungunang sekta ay nagpadala ng kanilang pinakamahuhusay na prodigy, paano kung may isa sa kanila ang napatay? Pagkatapos ng lahat, nangyari na iyon dati. Nang bumukas ang isang guho 100 taon na ang nakalipas sa South Sea, namatay ang isa sa mga prodigy ng Steel sa loob nito.
Sa huli, ang kayamanang nakuha mula sa mga guho ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong South Sky noong panahong iyon. Sa ilalim ng masusing pagmamasid ng lahat, bumukas ang tarangkahan ng mga guho, at umangat ang hamog na bomb alert sa labasan ng ipo-ipo. Kaagad pagkatapos, isang anyong mukhang gusot at alanganin ang mabilis na lumabas. Nang makita ng mga elder kung sino iyon, biglang napuno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha. Kabanata 2085. Ang unang taong lumabas mula sa mga guho ng Royal Paragon ay si Sean. Mapatla ang kanyang mukha, at may matinding hinanakit na nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang mas nakakagulat pa ay ang naputol niyang braso na hawak niya sa kanyang kamay. Hindi na siya nang ahas pang manatili kahit sandali sa mga guho matapos matalo sa labanan para sa palasyo ng mana at maputulan ng braso ni Severin. Alam niya na imposibleng ipagpatuloy pa ang pakikipaglaban para sa mga relikya ng Royal Paragon sa loob ng palasyo habang siya ay ganoon kalubha ang pinsala. Pagkalabas mula sa lupain ng mana, tinipon ni Sean ang isang grupo ng mga kasapi ng Gars at mga disipulo ng Dayform Sect at bumalik sa panlabas na mundo gamit ang orihinal na ruta. Ang layunin niya ay maging unang magbalita tungkol sa pagkamatay ni Uzer sa Dayform Sect upang ang nagngangalit na mga elder ng Dayform Sect ay tulungan siyang maghiganti kay Severin. Naramdaman ni Sean ang ilang matatalim na titig na nakatuon sa kanya sa sandaling lumabas siya mula sa ipo-ipo. Marahas niyang naisip sa sarili, Severin, hindi na ako makapaghintay na makita kang mabura ang mapagmataas mong ngiti. Kasabay nito, sa lugar ng Gars, dumilim ang mukha ng dakilang elder na si Fabian Gar, at lumitaw ang matinding hangarin na pumatay sa kanyang mga mata nang makita niyang malubha ang pinsala ni Sean. Lumipad siya sa ere at mabilis na dumating sa tabi ni Sean. Malamig niyang tinanong, Sean, sino ang gumawa nito sa iyong braso? Ang mukha ni Fabian ay nabaluktot sa sakit at galit habang ang isang mapanirang aura ay nagtipon sa paligid niya. Bagaman maaaring idugtong muli ang naputol na braso sa pamamagitan ng paggastos ng ilang makalangit na materyales at mga kayamanan ng lupa, lubos nitong pababagalan ang kanyang pag-unlad sa paglilinang. Walang duda, ang ginawa ni Severin ay isang sampal sa mukha ng Gars. Pagkatapos ng lahat, ang Gars ay isa sa 6 na nangungunang puwersa. Karamihan sa mga tao na may alitan sa kanila ay nanginginig sa takot sa pagbanggit pa lamang ng pangalan ng Gars. Ngunit ngayon, hindi lamang malubhang binugbog si Sean, naputulan pa siya ng braso. Hindi lamang si Fabian ang nagulat sa natuklasan. Sina Miles, ang mga elder ng Steels, ang mga elder ng Pure Void Sect, at ang mga elder ng Marver Sect ay pawang nakatingin kay Sean na may matinding pagkamausisa. Kilala ng bawat isa sa kanila si Sean bilang isa sa mga pangunahing figure ng 4 na malalaking sekta at 2 pangunahing pamilya sa South Sky. Hindi maaaring maliitin ang kapangyarihan ng Gars. Si Sean mismo ay hindi lamang may apelyidong Gars, kundi isa rin siyang core disciple ng mga pangunahing sekta, kaya isa siyang tanyag na prodigy sa buong South Sky. Ngunit ngayon, may isang taong sapat ang lakas upang bugbugin si Sean at putulin ang kanyang braso. Paano hindi magugulat sina Miles at ang iba pang mga elder? Si Severin ang gumawa nito sa akin. Hindi lang niya pinutol ang braso ko, pinatay rin niya si Uzer, sigaw ni Sean habang nagkikiskisan ang mga ngipin, habang ang mukha ni Fabian ay lalong dumidilim sa galit. Ang sinabi ni Sean ay ikinagulat ng lahat ng naroon, dahilan upang magdilim ang kanilang mga mata. Bahagyang nanginig sa pagkabigla si Elder Guano ng Dayform Sect, ang Elder ng Steels, at ilang elder ng Pure Void Sect at Marver Sect. Lalo na ang isang matipunong lalaking nakasuot ng asul na kasuotan sa lugar ng Dayform Sect na agad na sumugod papunta sa tabi ni Sean. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang elder ng Dayform Sect na si Guano. Madilim at nakakatakot ang mukha ni Guano, at biglang sumabog ang aura ng isang level 9 Paragon mula sa kanyang katawan. Ang lumaragasang aura niya ay umakyat sa kalangitan na parang nag-aalab na araw na dumadagan ang langit. Tumingin siya kay Sean at itinaas ang kanyang boses habang nagtatanong, ano ang sinabi mo? Bahagyang nagulat si Guano sa balita tungkol sa pagkamatay ni Uzer. Hindi siya makapaniwala, hindi naman siya magbibiro ng ganitong bagay habang ganoon kalubha ang kanyang pinsala, naisip ni Guano. Kasabay nito, puno rin ng pagdududa si Guano.
Dahil si Uzer ay isang level 9 Supreme Saint, at ang pag-ataking inilalabas niya gamit ang buong lakas ay maihahambing sa mga cultivator na Paragon na bagong nakapag-breakthrough pa lamang. Dagdag pa rito, mayroon siyang dalawang espiritual na kayamanan bilang huling sandata. Sa logika, kahit sina Soren, Jillian, Raymond, at ang iba pang mga prodigy ay hindi dapat kayang patayin si Uzer. Pagkatapos ng lahat, habang mas malakas ang isang cultivator, mas marami rin siyang kakayahang magligtas ng sarili at mas mabilis na makatakas. Kahit hindi matalo ni Uzer ang kanyang kalaban, dapat ay kaya niyang makaalis ng ligtas. Sa pag-iisip na iyon, biglang itinuon ni Guano ang kanyang tingin kay Sean na may nag-aapoy na mga mata. Hindi maiwasang maramdaman ni Sean na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa ang titig ni Elder Guano, kaya labis siyang natakot. Pagkatapos huminga ng malalim, wala nang ibang nagawa si Sean kundi ikwento ang lahat ng nangyari sa mga guho. Ginamit ni Severin ang kanyang sword wheel upang patayin si Uzer sa lupain ng pamana, at pagkatapos ay nasugatan niya ako. Habang ipinapaliwanag ni Sean ang matinding labanan na naganap sa palasyo, isa-isang lumabas mula sa vortex ang mga miyembro ng GARS at mga disipulo ng Dayform Sect. Nagsimulang umiyak ang natitirang mga disipulo ng Dayform Sect matapos makita si Elder Guano. Elder Guano, pinatay ni Severin si Uzer. Nabaliw na siya sa kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ng mga disipulo ng Dayform Sect ang tuluyang sumira sa huling munting pag-asa sa puso ni Guano. Imposible namang lokohin ako ng sarili kong mga disipulo, di ba? Naisip ni Guano. Agad na dumilim ang kanyang mukha matapos matanggap ang balita mula sa kanyang mga disipulo tungkol sa pagkamatay ng kanyang henyo na si Uzer. Bukod pa rito, may matinding hangarin na pumatay na kumikislap sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, nang malaman ng mga elder ng Stills, Pure Void Sect, at Morver Sect na napatay ni Severin si Uzer, nagtinginan sila sa isa't isa at nakita ang pagkabigla sa mga mata ng bawat isa. Alam nilang si Severin ay isang level 7 Supreme Saint lamang, kaya labis silang nagulat na nagawa niyang patayin si Uzer na isang level 9 Supreme Saint. Tiyak na isang henyo si Severin kung kaya niyang pumatay ng taong dalawang antas na mas mataas kaysa sa kanya, naisip nila. Pagkatapos ng lahat, ang mga henyo tulad ni Sean at Uzer, na parehong level 9 Supreme Saints, ay maihahambing sa isang level 1 Paragon kapag ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas. Ngunit nagawa pa rin ni Severin na magdulot ng matinding pinsala at patayin pa ang isa sa kanila sa labanan. Dahil dito, hindi nila maisip kung gaano talaga kalakas si Severin. Si Miles, na nakatayo sa ere sa lugar ng Grundy Uno Sect, ay nagulat nang marinig na umabot na sa ganitong antas ang lakas ni Severin. Kasabay nito, sumakit ang kanyang ulo sa pag-iisip sa mga magiging kahihinatnan. Si Uzer ay isa sa mga nangungunang talento ng Dayform Sect. Ngayong napatay siya ni Severin, tiyak na pagbabaya rin siya ni Guano. Habang iniisip ni Miles kung paano aayusin ang sitwasyon, tumingin si Guano sa kanya at malamig na nagsalita. Mukhang nakapag-recruit ka ng isang napakatalinong kabataan sa Grundy Uno Sect sa pagkakataong ito. Ngumiti si Miles at sinabi na may tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Tumawa si Guano nang may pangungutya at seryosong sinabi na may napatay na henyo ng kanyang sekta ngayong araw. Kung hindi magbibigay ng paliwanag ang Grundy Uno Sect, personal niyang dadalhin si Severin upang parusahan. Pagkatapos nito, sumabog ang napakalakas na aura mula sa katawan ni Guano at rumagasa patungo kay Miles na parang dambuhalang alon. Paano niya ipaliliwanag sa pinuno ng sekta na nawalan siya ng isang henyo na may pag-asang maging Royal Paragon sa hinaharap sa loob ng mga guho? Hindi pa roon nagtatapos, si Uzer ay ang kanyang apo. Ang minamahal niyang apo ay napatay, kaya gusto niyang siya mismo ang humawak kay Severin, baliin ang mga buto at kalamnan nito, balatan ang kanyang balat, kunin ang kanyang kaluluwa, at ihawin ito sa espiritual na apoy sa loob ng daan-daang taon. Doon lamang mawawala ang galit sa kanyang puso. Nawala ang ngiti ni Miles matapos marinig ang banta at sumpa ng paghihiganti sa tono ni Guano. Pinalabas din niya ang kanyang level 9 Paragon aura at nagsalpukan ang dalawang aura. Pagkatapos nito, pinikit ni Miles ang kanyang mga mata at mariing sinabi na normal lang ang may mamatay sa loob ng mga guho ng lihim na kaharian kapag nag-aagawan sa mga kayamanan.
Ang tanging dapat sisihin sa pagkamatay ng kanyang apo ay ang sarili nito dahil mahina siya. At huwag mo akong sisihin kung bubunot ako ng espada at papatayin kita kapag sinubukan mong galawin si Severin. Biglaang nagsalpukan ang dalawang rumaragasang aura, at ang napakalakas na presyon ay hamampas sa buong lugar na parang tsunami. Mas lalo pang dumilim at naging nakakatakot ang mukha ni Guano nang makita niya ang determinasyon ni Miles na ipagtanggol si Severin. Ha! Tingnan lang natin kung may kakayahan ka talagang gawin iyon, malamig na panunuya ni Guano. Kaagad pagkatapos nito, nagningning ang buong katawan niya nang naglalagablab ang immortal na liwanag. Ang maringal na presyon ng isang level 9 Paragon ay kumalat sa kalangitan, dahilan upang magbago ang kulay ng langit at lupa at matakpan ng may itim na ulap ang kalangitan. Ang pagkamatay ni Uzer ay walang duda na isang napakalaking pagkawala para sa Dayform Sect. Bukod pa roon, siya ay apo mismo ni Guano. Anuman ang dahilan ng pagkamatay ni Uzer, hindi kayang panuurin ni Guano na patuloy na mabuhay si Severin. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Severin mapapawi ang nag-aalab na galit sa kanyang puso. Kasabay nito, humakbang din pasulong si Fabian. Malamig niyang tiningnan si Miles at nagsalita. Ang braso ni Sean ay winasak ni Severin. Bukod pa roon, nasira rin ang kanyang mga Meridian Point. Hindi ko kayo hahayaan na makalusot lang sa pagsasabing normal lang na nangyayari ang ganitong mga bagay. Mas maliit ang naging pagkalugi ng Gars kumpara sa Dayform Sect. Gayunpaman, nasira ang braso ni Sean, na tiyak na magpapabagal sa kanyang magiging progreso sa paglinang. Isa pa, nananatiling tanong kung makakapasok pa ba siya sa antas ng Royal Paragon at maging pinuno ng Gars sa hinaharap. Bagamat ang Rondi Uno Sect ang pinuno ng apat na pangunahing sekta ng South Sky, magiging hangal pa rin para kay Miles na isipin na mapapakalma niya si Fabian sa iilang salita lamang. Malamig na tiningnan ni Miles si Fabian, at hindi rin mahina ang kanyang aura. Kasabay nito, nakaramdam siya ng pag-iingat sa kanyang puso. Biglang naging mabigat at seryoso ang atmosfera. Hindi kalayuan, si Sean na nananatili sa lugar ng Gars ay nakatingin kay Guano na tila handa ng lumaban kay Miles. Namumula ang kanyang mga mata, at patuloy siyang nanunuya sa kanyang isipan. Severin, siguradong patay ka na sa pagkakataong ito. Wala ka ng takas dito. Iniisip ni Sean ang eksenang pinupuksa si Severin ni Guano dahil sa paglabag niya sa Dayform Sect. Inaasam niya ang kasiyahang mararamdaman niya sa paghihiganti sa pagkawala ng kanyang braso at sa kahihiyang idinulot sa kanya ni Severin. Kasabay nito, ang mga elder ng Pure Void Sect, Morver Sect, at ng Steels ay pawang nakatitig sa labasan ng vortex na tila may kaba sa kanilang mga dibdib. Natatakot silang makarinig ng balitang ang kanilang mga henyo ay namatay rin sa loob ng mga guho. Pagkatapos ng lahat, kahit ang talentadong si Uzer ay napatay at si Sean ay nawalan ng braso. Dahil dito, hindi naglakas loob ang mga elder na masigurong ligtas at walang pinsala ang kanilang mga henyo. Sa ganitong kalagayan, sa gitna ng tensyon sa pagitan ng dalawang Paragon, ang iba pang mga elder ng makapangyarihang puwersa ng South Sky ay pawang balisa. Ang buong Arctic Heights ay naging kakaibang tahimik. Hindi nagtagal, muling may 12 ng tao ang lumabas mula sa vortex. Nangunguna sa grupo sina Soren, Jillian, Tobias, Raymond, at Celeste, pati na rin ang mga rogue fighter at iba pang mga disipulo mula sa iba't ibang pangunahing sekta. Nang makita nilang ligtas at walang pinsala ang kanilang mga henyo, nakahinga ng maluwag ang mga elder. Mukhang nahihiya sina Jillian at ang iba pa nang makalabas sila mula sa mga guho. Isinusumpa ko si Severin, mura ni Tobias habang mapatla ang mukha. Lubos ang galit ni Tobias nang maalala niya ang napakalupit na eksenang pakikipaglaban ni Severin sa kanila para sa Royal Paragon Relic sa loob ng palasyo. Sa huli, napilitan silang isuko ang Royal Paragon Relic na halos makuha na nila. Hindi lamang nila nakuha ang pinakamataas na espiritual na kayamanang Sky Soil Zenith, hindi rin nila nakuha ang skill inheritance at divine combat techniques ng Royal Paragon. Ang tanging nakuha lamang nila ay ilang karaniwang espiritual na kayamanan mula sa gilid na bulwagan. Gayunpaman, ang halaga ng mga iyon ay hindi maihahambing sa skill inheritance at sa pinakamataas na espiritual na kayamanan. Kaya paano hindi makakaramdam ng sama ng loob si Tobias?
Nang marinig ang sumpa ni Tobias, dumilim ang mukha ni Soren at kumislap ang mabangis na liwanag sa kanyang mga mata. Siya man ay nakakaramdam din ng matinding pagsisisi. Kung hindi lang sana ako masyadong natakot at umatras mula sa palasyo, baka nagkaroon pa ako ng pagkakataong makipaglaban para sa Royal Paragon Relic, naisip ni Soren. Nalugmok siya sa kawalan ng pag-asa sa pag-iisip na isang bungkus lamang ng dekalidad na espiritual na kayamanan ang kanyang nakuha, at lalo nitong pinasidhi ang kanyang galit kay Severin. Nanatiling tahimik si Jillian sa di kalayuan. Ang perpekto niyang mukha sa ilalim ng mapusyaw na asul na belo ay walang anumang ekspresyon at napakalamig. Malinaw na hindi rin siya masaya na nakuha ni Severin ang dalawang pinakamahalagang kayamanan sa mga guho. Dumiretso sina Raymond at Celeste kay Miles matapos lumabas mula sa vortex. Bagamat nadidismaya sila sa kilos ni Severin na angkinan ang dalawang pinakamataas na kayamanan para sa sarili, alam nilang siya pa rin ay ang core disciple ng Grundy Uno sect. Ang pagkamatay ni Uzer ay isang napakalaking balita, kaya hindi sila nag-aksaya ng oras at agad itong ipinaalam kay Miles. Alam ko na iyon. Sa bagay na iyon, bakit hindi pa lumalabas si Severin, mariing sabi ni Miles. Umiling si Raymond at nagsabi na hindi niya alam at umalis sila sa lupain ng pamana matapos makuha ni Severin ang Royal Paragon Inheritance. Marahil ay lalabas na siya sa lalong madaling panahon, mahinahong sabi ni Celeste. Tumango si Miles at tumigil na sa pagtatanong. Nalaman na niya na tunay ngang napatay ni Severin si Uzer at nakuha ang Royal Paragon Inheritance. Biglang sumakit ang ulo niya. Masyado talagang mayabang ang batang iyon para sa sarili niyang ikabubuti. Talagang samobra na siya sa pagkakataong ito. Malinaw na hindi palalampasan ni Guano si Severin ng basta-basta. Tuldok. Bukod dito, tiyak na kikilos din ang ibang sekta laban kay Severin kapag nalaman nilang nakuha niya ang Royal Paragon Inheritance. Lalong sumakit ang ulo ni Miles sa pag-iisip na iyon. Bagamat bilang isang sword cultivator ay mas mataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban kaysa sa kanyang mga kauri, hindi pa rin siya kumpiyansang harapin ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Nang makitang lalong lumalala ang sitwasyon, hindi na nag-atubili si Miles at palihim na inilabas ang communication jade slip upang humingi ng tulong sa pinuno ng sekta na si Oscar. Ang sitwasyon ay hindi na kayang resolbahin ng isang level 9 Paragon na tulad niya. Tanging si Oscar lamang, isang makapangyarihang Royal Paragon, ang kayang personal na kumilos upang takutin ang mga elder ng iba pang mga sekta. Habang palihim na kinokontak ni Miles si Oscar, pinag-uusapan naman ng mga rogue fighter na lumabas mula sa mga guho si Severin. Hindi ko inakalang makukuha ni Severin ang lahat ng Supreme Spiritual Treasures, Skill Inheritance, at Divine Combat Techniques mula sa Royal Paragon Relics. Magiging napakalakas ko kung ako ang makakakuha ng mga bagay na iyon. Sayang nga lang at masyadong malakas si Severin. Hindi lang niya pinatay si Uzer, nasugatan pa niya si Sean. Ang taong masyadong matalim ang talam ay hindi nabubuhay ng matagal. Agad na nagbago ang mga ekspresyon ng mga elder nang malaman nilang nakuha ni Severin ang Royal Paragon Relics, lalo na sina Fabian at Guano. Lubhang dumilim at naging nakakatakot ang kanilang mga mukha. Maging Royal Paragon Inheritance man o dekalidad na espiritual na kayamanan, lahat ng iyon ay mga bagay na ikaiinggit nila. Lalo pat ang Wildfire Royal Paragon ay isang makapangyarihang tao na tanyag sa buong South Sky libu-libong taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, hindi kailanman magiging mahina ang iniwang pamana nito. Kailangan ko siyang alisin, naisip ni Fabian habang kumikislap ang matinding hangarin na pumatay sa kanyang mga mata. Taglay ni Severin ang ganitong lakas sa pakikipaglaban sa murang edad, at nagawa pa niyang patayin si Uzer kahit mas mababa ang kanyang antas. Bukod pa rito, nakuha pa niya ang Royal Paragon Inheritance at ang pinakamahusay na espiritual na kayamanan. Kaya makatuwiran lamang na matakot si Fabian na magkaroon ng Grundy Uno sect ng isa pang Royal Paragon sa loob lamang ng 10 taon. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip ng lahat ng iba pang pangunahing sekta at puwersa. Ang hangarin na pumatay sa mga mata ni Guano ang pinakamatindi sa lahat. Biglang muling napuno ng tensyon ang buong paligid. Kasabay nito, si Soren na papabalik sa Pure Void sect ay tumingin sa kakaibang atmosfera sa lugar at naisip na tila nalaman na ng Dayform sect ang pagkamatay ni Uzer.
Tingnan na lang natin kung makakapagmayabang pa si Severin ngayon. Ramdam pa rin niya ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib nang maalala niya ang nangyari sa palasyo. Isa siyang henyo, kaya paano siya nagawang hamakin ni Severin ng ganoon? Tanging ang pagkamatay ni Severin ang makakapag-alis ng puot sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Soren ng mensahe mula sa kanyang elder sa kanyang isipan. Hindi mainam na manatili ka riyan. Magkakaroon ng digmaan at kailangan mong umalis sa lalong madaling panahon. Bahagyang tumanggo si Soren at sumagot na alam niya iyon, pero gusto niyang makita mismo kung paano mamamatay si Severin. Gusto niyang malaman kung makakapagmayabang pa ito matapos patayin si Uzer at sapilitang agawin ang Royal Paragon Relic. Marami ring tao ang nakatitig sa Vortex, tulad ni Soren, na naghihintay na lumabas si Severin. Lalo na si Tobias, na bumalik na sa kanyang grupo at punong-puno ng galit. Napakasaya niya nang malaman mula sa kanyang elder na nagpadala si Miles ng mensahe para humingi ng tulong kay Oscar. Tinitigan niya ang labasan ng Vortex at nanlait. Severin, ano naman kung nakuha mo ang Royal Paragon Relic? Wala ka ng takas dahil napakaraming puwersa at si Elder Guano ang naghihintay sa paglabas mo. Sa kabilang panig, kakabalik lang ni Jillian sa kanilang sect elder. Isinalaysay niya ang lahat ng nangyari sa loob ng Secret Realm. Nanginginig siya sa galit nang dumating siya sa bahaging binuli siya ni Severin. Bilang henyo ng Marver sect, hindi pa siya kailanman naranasan ang ganoon. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang elder gamit ang Divine Sense. Elder Erica, pasensya na at naging inutil ako. Hindi ko nakuha ang Royal Paragon Inheritance at Superior Quality Spiritual Treasure lang ang nakuha ko. Ngumiti si Erica Rain nang marinig yun. Magpahinga ka na. Royal Paragon Inheritance lang iyon. Libo-libong taon nang nakabase ang Marver sect sa South Sky, at napakarami nating teknik na hawak. Hindi napigilan ni Jillian na ikuyom ang kanyang mga kamao at bumantong hininga nang maalala niya ang eksena ng patayin ni Severin si Uzer. Napakalakas ni Severin. Hindi na ako magtataka kung lalo pa siyang lalakas sa hinaharap. Sa bagay na iyon, Elder Erica, napaka-tense ng atmosfera rito. Dapat ba tayong kumilos mamaya? Umiling si Erica, manatili muna kayo. Kahit napakahalaga ng Royal Paragon Inheritance at ng Top Spiritual Treasure, hindi nararapat na kumilos ng padalos-dalos at makagalit ang ilang panig. Bahagyang tumanggo si Jillian. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang maselan na mukha at sinabi niyang tila hindi lang maswerteng araw ito para kay Severin, kundi isang araw din ng kapahamakan. Tiningnan ni Erica ang sitwasyon sa harap niya, nag-isip sandali, at bumantong hininga. Nakakalungkot na may isang henyo na kailangang mamatay ngayon. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, idinagdag niya na natural lang na ang talento at mga tagumpay ay nagdudulot ng inggit, at ang mga naiinggit ay tahimik na kikilos laban sa iyo. Sa huli, nakasalalay ang lahat kung mapapanatiling ligtas ni Miles si Severin. Pagkatapos noon, tahimik na tumayo ang dalawa upang panoorin ang mangyayari. Bawat isa mula sa iba't ibang malalaking sekta ay may kanya-kanyang plano. Natural na si Severin at ang Royal Paragon Inheritance ang sentro ng usapan ng lahat. Ang layunin ng mga henyo ay makita si Severin na mamatay. Kabanata 290. Pagkatapos ng lahat, ito ay pamana ni Wildfire na Royal Paragon. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga elder na makapasok sa antas ng Royal Paragon kapag nakuha nila ito. Hindi pa kasama roon ang katotohanan kahit ang apat na pangunahing sekta ay tig-iisa lamang ang hawak na top spiritual treasure. Bukod pa rito, hindi rin nila basta magagamit ang spiritual treasure dahil kapag inalis iyon, maaaring gumuho ang buong sekta. Biglang may sigaw na umalingaw mula sa karamihan ng may ilang figurang lumabas mula sa Vortex. Severin, si Severin iyon. Lumabas na si Severin. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Ang mga henyo mula sa bawat pangunahing sekta ay mariing tumitig sa figurang palabas ng Vortex. Si Guano, na nakatayo sa himpapawid, ay biglang damilat ang mga mata at nagpakawala ng sinag ng liwanag na nagdulot ng malakas na pagsabog ng tunog sa kalangitan. Kasabay nito, isang napakalakas na aura ang sumabog mula kay Miles habang naghahanda siya para sa labanan. Dahan-daang lumabas si Severin mula sa Vortex kasama si Diane, ang tatlo pang babae.
at napakaraming disipulo ng Grande Uno sect sa likuran niya. Nagsimulang magbulungan ang mga disipulo mula sa lahat ng pangunahing sekta sa paligid nang makita nilang si Severin nga ang taong lumabas mula sa vortex. Sa wakas, lumabas na siya. Nagtataka ako kung makakaalis pa siya ng buhay ngayon. Napakahirap para sa kanya ang makaalis. Pagkatapos ng lahat, napakaraming makapangyarihang tao rito na gustong kalabanan siya. Oo, napakahirap para kay Elder Miles na protektahan siya ng mag-isa. Nakakatakot hindi lang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil din hawak niya ang Royal Paragon Inheritance na maging ang mga Elder sa level Paragon ay gustong makuha. Si Severin, nakakalabas lamang mula sa Secret Realm, ay naramdaman ng masasamang tingin mula sa lahat ng direksyon at bahagyang naunawaan na may malaking mangyayari. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Guano ng nakakatakot na aura na binalot ang buong kalangitan sa kadiliman. Sa isang iglap ng kanyang manggas, tumingin siya pababa kay Severin na may mapulang mga mata at malamig na umungal. Severin, paano mo nagawang patayin si Uzer? Tandaan mo ang sinabi ko, ako mismo ang tatapos sa buhay mo ngayon kahit ano pa ang mangyari. Iyan ang kapalit ng pagpatay mo sa henyo ng Dayform sect. Patuloy na bumigat ang kadiliman sa langit, at hinaharangan ang lahat ng liwanag mula sa maliwanag na araw, at ang nakakatakot na aura ay agad na bumalot kay Severin. Gayunman, humakbang pasulong si Miles sa mismong sandaling bumagsak ang rumaragasang presyon. Whoosh! Isang malakas na hangin ang sumabog mula kay Miles, at agad nitong tinangay ang kadiliman pati na ang mabigat na presyon. Kumurap si Miles at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Guano sa malayo. Guano, talagang iniisip mo bang manunood lang ako habang tinatakot mo ang aking disipulo? Tanong ni Miles. Agad na sumabog ang isang makapangyarihang aura mula sa kanyang katawan, dahilan upang magwagayway ng marahas ang kanyang brocade robe. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang tinanaw niya ang lahat sa paligid. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at agad na lumitaw ang isang mahabang berdeng espada. Ang nag-aalab na sword intent ay sumirit paitaas sa kalangitan, dahilan upang yumanig ang langit. Isang kakilakilabot na presyon ang rumaga sa palabas mula sa kanya, na labis na nakakatakot. Kasabay nito, ang mga disipulo ng Grande Uno sect sa likuran ni Miles ay nagpalabas din ng kanilang mga aura bilang paghahanda sa nalalapit na labanan.